Bakit nga ba Pinas ang may pinakamahabang Pasko sa mundo? Mahilig lang ba talaga ang mga Pinoy sa happy-happy at selebrasyon? O may mas malalalim pa na sagot kaysa sa akala mo? Halika't ating alamin. Sa buong mundo, iisa lang ang bansa na may Christmas celebration na umaabot ng 4 na buwan. At bakit mas malalim ang ugat ng Paskong Pilipino kaysa sa iniisip ng marami? Upang maintindihan kung bakit napakahaba ng Pasko sa Pilipinas, kailangan nating bumalik sa panahon bago pa tayo tinawag na Pilipinas. Higit 300 taon tayo nasakop ng Spain at naibahagi nila ang Kristyanismo at ang mga tradisyong Kristiyano, kabilang ang Noche Buena, Simbang Gabi at Panunuluyan, ay naging pundasyon ng kulturang Pilipino. Ngunit kahit parehong may Catholic heritage ang Catholic countries, walang bansa sa mundo ang nagsisimula ng Pasko na kasing aga natin. Dahil sa Pilipinas, ang Pasko hindi na natiling relihiyon lamang. Naging bahagi na ito ng ating pambansang pagkakakilanlan. Sa isang bansang kilala bilang isa sa may pinakamalakas na family ties, hindi lang holiday ang Pasko. Isa itong panahong inaabangan ng bawat Pilipino upang muling mabuo ang pamilya. Ngunit dahil milyon-milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa, ang paghahanda para sa Pasko ay nagsisimula ng mas maaga. Sa Pilipinas, Pasko ang panahon ng pag-uwi. At habang ang iba nagpaplano ng ilang linggo, ang mga pamilyang Pilipino ay nagpaplano ng ilang buwan. Sa pagsapit ng modernong panahon, may bagong puwersang nagpatibay sa maagang Pasko: ang media. September 1 pa lamang, ang mga radyo ay nagiging Christmas stations. Ang mga malls nagiging liwanag sa gabi. At ang social media nagiging countdown calendar ng buong bansa. Higit pa sa tradisyon, ang komersyo at media ang nagbigay ng opisyal na marka, ang Burr Months, simula na ng Pasko. Gift-giving culture. Sa Pilipinas, ang gift-giving ay hindi simpleng tradisyon. Isa itong lumang kultura ng pasasalamat, pagbibigayan at pagtulong. Monito-monita, job bonuses, pamasko, exchange gifts, handa sa Noche Buena. Kaya kailangan maaga ang paghahanda. At habang naghahanda ka, habang bumibili ka ng regalo, sa kultura ng Pilipino, dito nagsisimula na ang Pasko. The emotional need for Christmas. Taon-taon, dumadaan ang Pilipinas sa maraming pagsubok, bagyo, baha, hirap sa trabaho, trapiko, at personal na laban na hindi nakikita. At sa kabila ng lahat, may isang panahon na nagbibigay pahinga sa puso ng bawat Pilipino. Ang Pasko ang emosyonal na reset ng sambayanan. Sa gitna ng hirap, nagdudulot ito ng pag-asa. Sa gitna ng dilim, nagiging liwanag. Sa gitna ng pagod, nagiging pahinga. Kaya siguro, habang mas maaga ang Pasko, mas maaga rin ang pagsapit ng pag-asang iyon. Sa USA, katapusan ng November, nagsisimula ang holiday season. Sa Europa, unang linggo pa lamang ng December. Sa Japan at Korea, ilang linggo lang. Ngunit sa Pilipinas, ang Pasko ay umiikot mula September hanggang sa Three Kings ng January. Walang ibang bansa ang lumalapit sa haba nito. Tayo lang, at may dahilan kung bakit. Hindi mahaba ang Pasko sa Pilipinas dahil masaya tayo, hindi rin dahil Katoliko tayo, at hindi dahil sa tradisyon lamang o komersyo o musika. Mahaba ang Pasko sa Pilipinas dahil kailangan natin. Kailangan natin ng panahon na nagbabalik ng pag-asa, panahon na magkakasama at buo ang pamilya, panahon na ipinapaalala sa atin na kahit gaano kahirap ang taon, may darating pa ring liwanag. Christmas is not extended in the Philippines. It is held onto. Pinapatagal. Dahil dito, nakakahanap tayo ng lakas. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo.